Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan dako o lugar ka man naroroon ngayon, ang panalangin ko po ay ang pagpapala ng Diyos sa iyo at sa ating pag-aaral ng sulat ni Apostol Pablo kay Tito. Panalangin ko rin po na buksan at bigyan ng liwanag ng ating Panginoon ang ating puso at isipan sa kalooban niya sa kanyang salita na ating pag-aaralan. Importante po nating tandaan na ang ating pag-aaral at pangunawa sa salita ng ating Diyos ay higit nating mapapagbuti sa pamamagitan ng ating matiyagang pag-aaral sa konteksto. Mahalaga din po na ating tandaan na ang pagbabaliwala natin o hindi natin pagpansin sa konteksto ay ang dahilan sa mali nating pangunawa sa itinuturo ng Biblia. Tungkulin po natin ituro ang itinuturo ng Biblia at hindi ang gusto nating ituro. Ang ating pong pag-aaralan ngayong araw na ito at sa mga susunod na linggo ay ang sulat o liham ni Pablo kay Tito. Si Tito po na siyang recipient ng sulat na ito ay matagal na ring associate o kasama ni Apostol Pablo. Bago po ang kanyang atas o assignment na magdala ng kaayusan sa iglesia sa Crete, si Tito rin po ay naging representative ni Pablo sa iglesia sa Corinto. Kasama rin po siya ni Pablo sa Jerusalem nang makipagkita sila ni Pablo sa mga pinuno o council ng Jerusalem. Ang lokasyon po ni Tito kung saan po ipinadala ni Pablo ang sulat na ito ay ang Crete o isla ng Crete. Ang Crete po ay matatagpuan po natin sa Eastern Mediterranean. Parte po ito ng bansang Greece. Isa ang Crete sa pinakamalaking isla na bumubuo sa Greece. Pinangalanan po ng liham na si Pablo bilang manunulat o author nito. Malaki po ang posibilidad na isinulat ni Pablo ang liham na ito para kay Tito sa kalagitnaan ng 60 AD o mid-60s. Wala pong nabanggit tungkol sa eksaktong lokasyon ni Pablo nang isulat niya ang liham, pero kapansin-pansin po na nasa gitna siya ng isang missionary journey dahil binabanggit niya rin dito sa liham ang kanyang pagnanais na magpalipas ng taglamig sa Nicopolis, isang lungsod sa kanlurang baybayin ng Greece. Iniwan ni Pablo si Tito sa Crete una upang siya ay pumili ng mga magiging pinuno ng iglesia at upang labanan ang mga huwad na guro at ang kanilang mga katuruan na laganap sa Crete. Binigyan rin po siya ni Pablo dito sa liham ng atas o assignment na magdala ng kaayusan sa loob ng iglesia sa Crete. At ipinakita rin po ni Pablo kay Tito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tamang paniniwala na nagreresulta sa tamang pamumuhay. Ito po ang tema ng liham ni Pablo na paulit-ulit po nating makikita sa ating pag-aaral. Ang kaligtasang natanggap natin kay Hesukristo ay humahantong sa isang buhay ng kabanalan at paglilingkod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ito po ang aral na ating makikita dito sa unang seksyon ng sulat ni Pablo kay Tito. Isang malaking pagpapala po sa isang mananampalataya ang malaman niya ang tunay niyang layunin dito sa ibabaw ng mundo, kung sino siya at kung bakit siya naririto. Gaya ni Apostol Pablo, ang mas kilala dati bilang si Saul ng Tarsus, nakilala rin na isang mangungusig ng mga Kristiyano at kaaway ni Kristo. Ito po ang Saul o Pablo na kasamang sumang-ayon at sumuporta sa pagpatay sa unang Kristiyanong martir na si Esteban, na makikita natin sa mga talata ng mga gawa, kabanata 7, talata 58, na ang mga pumatay kay Esteban ay inilagay ang kanilang mga damit sa kanyang paanan. Gayunpaman, ang ating Diyos ay may soberenong plano kay Saul. Habang siya ay naglalakbay patungong Damascus na may layuning tugisin at sirain ang buhay at tahanan ng mga Kristiyano sa lugar na yon, isang napakagandang pangyayari ang nasaksihan ni Pablo na siya ring bumago sa puso at buhay niya
iniligtas siya ng ating Panginoong Hesus.